tingin niyo sa gold or jewelries, parang investment, and now, ano na yung tingin niyo with those jewelries, accessories pa rin ba, or ano naman? Para sa akin po, dati, nung wala pa po ako na kahit isang lahat po na nakasuot sa ibang tao, masasabi nila, yung nakasuot ng gold, mayaman yan. Pero yung family ko po, hindi po mayaman dati. Kumbaga, alam po kasi nila yung value ng gold. Na ilang beses nga po sinave pagka may emergency, gano'n, nasasave po talaga yung family ko. So, finances, mga health issues po, lalo po, may panghuhugutan na po na tinatawag nila pag kinakailangan. Para sa akin po, ngayon, nagbago po yung thinking ko na investment po ang gold, pero nasamahan po na ang gold po, ang jewelry po, nag-hold po siya ng memory. Nag-hold po siya ng may sentimental value po. Lalo na po kapag own design, tapos meron siyang significance sa buhay, meron siyang ibig sabihin. So gusto ko po na kapag kunyari makikita ko nakasuot sa akin yung piece na yun, tapos sasabihin nila, ang ganda naman ng necklace mo, masasabi ko, may ibig sabihin ito. May something na nakabaon na memory. Ganun po. Bukod po kasi sa investment, nagbibigay po kasi talaga siya ng confidence sa way ko po mag-assume. Para, for me kasi, since nung nag-ano talaga ako sa jewelry, parang nakahubad na ako pag wala akong jewelry. So parang hindi po buo, parang hindi ako nakakaalis na talaga nang wala talaga yung jewelry. Bukod sa investment ko sa yun. And hugad na rin ako with the memory. What's the best memory na pwede nyo ma-share sa amin? Your pinakaingatan ko or... Actually, ako hindi ko masasabi na kasi pag jewelries kasi of course, talaga yun, high value, kahit naman maliit na item, high value pa din yun. Para sa akin kasi, hindi mo talaga yun na kailangan mo talaga yun i-keep kasi nga, pinaghirapan mo po yun. Yun po yung palagi kong pinaghirapan natin. So, of course, hindi talaga natin yun pwedeng lang basta-basta. Para sa akin po, recently, yung kakapagawa ko lang po with Amara Shia, it's the Ictus and yung pong cross milk heart. It symbolizes, yung necklace po na yun, heart po siya na form po na cross. It's from my parents' in song, I Cross My Heart. So parang from that title ng song na yun, ginawan ko po siya ng pendant. So, separated po kasi yung parents ko, annulled po sila. So parang ito na rin yung nag-hold sa akin. Every time na makikita ko yung necklace na yun, remember ko yung mga good memories ko. Yung magkasama ko yung parents ko, yung buka ko kami, yun. And the second one po is yung Ictus. It's a fish, it's a symbol of Christianity. So sa akin, susuotin ko yun, iparating or ibrano. Ano Christian, something like that, mabait akong tao. But it serves as parang magpapaalala po sa akin na you're wearing that symbol, therefore you should act like one. Something like that. So it will serve as tagapag-alala. In terms of style ba, meron kayong parang go-to na kahit saan kayo pumunta, parang ito yung favorite ko, or parang for a specific, parang ito yung gusto ko design, or gano'n kayo parang hindi mo ka-arte, pero gano'n kayo parang gano'n na din. So, yung mga OC ka lang. OC. So, jewelries yun. Parang may pang-Monday ba, Tuesday, or BTS. Actually, ako sir, parang ayoko na lang. Gusto ko na lang yung may isa lang. Nagpapalit lang talaga ako kapag may event, pero usually po talaga ang sinusuot ko daily, isa lang po talaga kasi nakakatawa ko. So, before po, nag-t-shirt pa lang ako nung bumibili pa lang ako. Ayan, eto ngayon, eto ganyan. Pero nung ngayon na medyo matagal na, parang nakakasawa na. Medyo nakakaya din. So, parang, na lang, before po kasi talaga, I invest po talaga
gold. Sa gold po kasi talaga. Kasi yun nga, sabi ni ano kanina ni Madam, talagang sanlak po talaga yun. Yun kasi yung mindset ko, that was before. Pero since na nag-diamond na kasi ako, since nag-ano na kami sa diamond, nag-iba kasi yung mindset ko. Nag-iba talaga, as in, like, kahit small piece, kasi sa gold, palakihan eh. Pakapalan, yun yung ano. So, pero nung nag-diamond na ako, kahit small piece lang pala siya, iba yung magiging dating na. So, doon ko na ano na, actually, ayoko na ng gold. Hindi na ako nag-gold, actually. Doon na talaga ako sa diamond. Kasi iba yung spark niya po talaga. Iba yung parang talaga na shine brighter ka sa diamond. Ganun. So, kahit small pieces lang po talaga yung nakakano ko. Ganun. So, wala na akong daily na Monday, Tuesday, wala na. Just a small pieces. Kagaya na ito, ayan, gusto ko din yan. Gusto ko din yan. So, pwede talaga siya pag everyday use. So, wala na akong ganun po. For me naman po, ginagawa ko, binamatch ko po sa outfit. Like, for example, pag maganda na yung earrings ko, pwede kailangan ng necklace, kasi masyado ng coat yung ano. Binamatch ko po siya. So, mas madalas po, set po talaga. Like this one. Gusto ko po set siya, 10 na 10 mo. Ganun po. Ganun lang po ako pumili ng mga pieces. Thank you, congratulations. Alright, let me just back on that. Kasi napanood ko rin sa vlog na nagkukuha ka ng pangalan mo na na hikaw, di ba? So, yeah, each his own talaga. Now, a couple more questions. We have Miss Candice Go from Push. Good morning. If jewelry piece po kayo, ano kayo at bakit? If you are a jewelry piece, kung kayo yun, ano ba kayo? Necklace, quintas ba kayo? At bakit yun yung pipili? Necklace or earring? Bracelet. Kung ako pa yung isang jewelry, ano necklace ko. So, para sa akin, kasi kapag nakasuot ko ng jewelry isang tao, una ko pong mananotice talaga sa kanyang necklace na parang it represents your whole personality para sa akin kung paano mo pipiliin yung isang jewelry, kung paano mo siya susuotin. So, I would say, necklace po. Kasi, yun, pinipili po natin yung necklace natin, depende sa mood, depende sa kung ano po yung occasion, something like that. Ako po yung sing-sing. Ring ko po. Kasi katulad kanina, na-late kami kasi yung sing-sing ko. Hindi ko makita. Naiwan pala sa hotel. so sabi ko, oh my God, parang po kasi talagang nakahubad. So sabi ko, yun po. So ako po, as a ring talaga, kasi parang po ako nakahubad kapag wala po yun. Okay, thank you. Kanina po, sinabi ni Ms. Sheena na magkaiba yung market ng influencers, magkaiba yung celebrities. Pero, Ms. Janela, if ever, meron ka na bang mga offers na pumasok ng showbiz? Yes, actually, meron na po. But, na-offer na po ako. Pero, hindi ko po sinasabi na kina-close ko po yung doors when it comes to show business. But then, siguro po, sa ngayon po, happy po ako kung ano ako ngayon as an influencer, as a content creator, kumikita naman po ako ng tama. Lagi ko pong sinasabi sa mga friends ko kung pwede nga lang po sanang kumita ng maganda ng malaki without the fame, mas pipiliin ko po yun eh. So, ayun po, masaya na po ako na, simple lang po na madali po ako na-reach out ng mga tao, nakakasalamuha po nila ako, na kahit sino po. Thank you. Alright, thank you so much. And we have our last one, Miss Anna Cerezo from ABS-CBN News. Hi, good morning. Ms. Sheena, you mentioned earlier na parang jewelry na naman isn't an investment. Hindi lang din naman siya a pawn shop. Parang kasi it's a form of expression. And I think when you share lang din na, kasi some people, they use it to commemorate. Sometimes about wedding, birthday, miscarriages, parang siya ganun. Ano ba yung value din na you were able to, besides giving confidence, you were able to customize it and you know with diamonds and gold, it will last talaga for a lifetime. Tapos, ano rin yung parang value niya na may papamana mo rin siya, diba, through the generations. Yung ano kasi talaga namin is the diamond and the gold kasi is really an investment. Bukod po kasi doon, para
yung mga pieces kasi, like, kagaya po sa amin, nagko-customize po kami. Yung pieces na yun, pwede mo siya ipamana talaga sa mga anak mo or sa mga apo mo. Kasi talagang hindi siya malulupa eh. Malulupa man siya, pero pwede mo siyang ipaayos din. Magiging bago din siya. Ganun po kaano yung jewelry. So, para sa akin po, siguro pag na, katulad niyan ngayon, parang tumatanda na tayo. So, parang naano ko na, these pieces, parang ibibigay ko sa anak ko, na ito yung magpapaalala as a together kami. Siguro, like, yung wedding ring namin ng asawa ko or yung ring namin. Ito yung ibibigay namin sa kanya, na ito yung nagbuo sa iyo. Ganun po yung ano. So, not just the investment. So, talagang yung memories na yun, yun yung mag-keep sa kanila. Thank you. Saka I think din, di ba, uso na yung idea yung, if I have a piece now, parang ito, pinaman siya sa'yo, you also do part ng custom is yung parang tutunawin, tapos i-review. I think it's a threatener. Yeah. Meron din po kaming mga naging ano sa mga client namin na meron kaming piece na yung heart, parang, no, not heart, yung parang siyang lalagyanan nung ano, nung, yeah, yung lalagyanan nung ano ng anak nila. Kasi meron nga diba, this year lang yun, yeah. Sobrang naano ako kasi pinadala pa po talaga nila yung ash ng anak nila. Ilagay po doon sa ginawa namin na pendant talaga. So, taga-ibang bansa po yung OFW. Sobrang, dun po talaga ako na ano, sobrang grabe yung impact ng mga ginagawa namin sa mga life nila. So, meron pa po yung mga, meron, actually sobrang dami po. Yung ano, babe, yung pag-buntista. Yung sa, ultrasound. Kasi patay na yung baby. Yun na lang yung meron sila, yung picture sa ultrasound. So, yung picture na yun, kasi we also customize yung pendant din na ilalagay yung picture mo doon sa pendant na yun. So, yung picture na yun, ilalagay doon. So, sobrang ano talaga namin na, talagang grabe yung tiwala nila sa Amara na magagawa namin yung mga ganun. So, not just, hindi lang po talaga siya an investment, yung lahat ng memories nila, talagang inaano nila sa Amara din, na part kami ng life nila. And for you naman, Janela, no? Parang, thank you so much, ma'am, for sharing that. For you rin naman, ikaw rin personally, when you pick your jewelry, you said you like customizing it. Parang for you, ano ba yung value? Besides giving you also confidence, parang is it also for you an expression? Or ang ganda rin ba ng feeling na, oy, ako lang yung meron, ito, idea ko to. Yes po. Very important po sa akin yun. Lalo na binubuo ko lang po siya sa isip ko. And then, nakapagawa ko po kapag sinusuot ko na, nagiging own statement ko na po siya eh. Na kapag nakita yun, as a Janela, for example, nakita ko sa page na, di ba ito yung naging Janela, something like that. And then, pinapagawa din po nila. So, ibig sabihin, parang siguro nagandahan po sila, gano'n. Katulad din po nung inspiration ko sa Across My Heart na necklace. Sa parents ko din po yun. So, katulad sinabi ko kanina, dami po nag-reach out sa akin na same situation po namin na anotin po yung parents nila. So, gusto rin po nila na ma-remember yung mga good memories ng parents nila. So, pinapagawa din po talaga nila. So, for me, very important po talaga na may maka-embody po na memory. Thank you. Miss Sheena, sorry, last question na lang. Kasi syempre, fine jewelry, it's not that affordable. I mean, yung price point is good. Would you say that it doesn't matter if you have a lot, as long as you have a few good pieces? For me kasi, yung customized kasi talaga is para lang yun siya sa'yo. So, it's okay. Hindi siya ganun hindi siya kagaya po ng mga gold talaga na mura lang. Pero yan kasi, it designs for you. So, it's okay na magkakaroon ka din ng ganun. Parang, diba, some people, okay lang yung set ka for necklace, for this event. It doesn't have, you don't need to, parang kasi iba yung isip nila, ay mag-invest ako kasi yung mga gold, na hindi naman talaga ganun quality. Parang, it matters if you have pieces na staple or pwede siyang, kasi for example, yung necklace, pwede siyang casual, pwede siyang formal. Is that also a good idea to invest? Kung kumari, certain budget lang ako is to, you have
jewelries na versatile for events and occasions? Yeah, actually po, kung meron ko, kung yung budget lang po talaga kasi is, kung gusto mo talaga na yung pieces na yun is not just the gold, doon po kayo sa customizing, doon po kayo sa sarili yung design. Kasi bakit pa tayo mag-expect kung wala na, mag-expect kung wala namang meaning yun. So parang doon tayo sa merong meaning. Para kasi sa, kasi customize, hindi lang kasi doon yung gold ang pinabayang natin. Of course, katulad ngayon kay Miss General, napanood namin yung video niya kung paano niya, kung saan nag-start yung ano na yun. So, hindi na lang kasi yun about sa pera eh. Kasi ang pera kasi darating na lang po yun eh. Pero yung memories po, hindi po yun mababayaran. So, it's okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. Alright, thank you so much, our friends and media friends, for all those questions. Panapakan naman natin, medyo mahaba-habang Q&A yan. Alright, so may request lang po si Ma'am Sheena sa ating lahat. Pwede po ba magkaroon ng photo of each press person with Miss Janela, with our official photographers, of course, from Soliday Productions.